Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay nagbabalak na magkaroon ng sariling anak, o kaya naman ay nagdadalang tao ka na, o kaya naman ay kapapanganak mo lamang, maaaring lagi mong naririnig ang kasabihan na it takes a village to raise a child. Para sa mga taong napapaligiran ng kanilang kamag-anak at mga kapamilya, maswerte o pinagpala sila dahil hindi sila gaanong mahihirapan na mag-alaga sa bagong silang na sanggol. Ngunit kung ikaw ay nasa ibang bansa ay maaaring mahirapan ka na makahanap ng makakatulong sa iyo dahil karamihan sa mga tao ay abala din sa kanilang trabaho at sariling mga buhay. Kung ikaw naman ay nakasurvive sa pag-aalaga sa bagong silang mong anak, ay hindi doon natatapos ang mga pagsubok ng magiging magulang. Kung ang iyong anak ay nasa edad na at hindi na gaanong alagain, ang ibang mga nanay ay gustong bumalik sa pagtatrabaho para makatulong sa pagbabayad ng mga bills. Kung sila ay walang kakilala na maaaring magbantay sa bata, ang karaniwang ginagawa ng mga nanay sa ibang bansa ay iwan ang kanilang mga anak sa tinatawag na daycare o kung nasa tamang edad na ito ay ipinapasok nila ito sa preschool. Ang isa sa kanilang mga pinagkakatiwalaang tao para iwan ang kanilang mga anak habang sila ay nagtatrabaho ay ang Rainbow Bright Preschool/Infant Daycare na matatagpuan sa Daly City, California. Kung napanood mo na ang video na ito na nangyari din sa parehong lugar na yan, maaaring maalala mo na nabanggit ko na sa dami ng mga kababayan natin sa syudad na yan, ang ilang mga magazines o kahit ang ibang mga tao ay binansagan ang Daly City na Filipino town. Kaya hindi na ako nagugulat na karamihan sa establishmento at mga negosyo ay pagmamay-ari din ng mga Pinoy. Ang Rainbow Bright ay isa sa mga negosyo na tatak Filipino. Kung titingnan mo sila sa American website na Yelp kung saan makikita ang halos lahat ng rating sa iba't ibang mga negosyo sa Estados Unidos, makikita mo na ang nasabing daycare ay nangangako na tulungan ang mga bata hindi lamang sa intelektual at pisikal na aspeto. Ngunit ang layunin din ng Rainbow Bright ay tulungan ng mga ito para mahasa ang kanilang emotional development na magagamit nila sa loob at labas na kanilang mga tahanan. Ipinagmamalaki din nila na kung ipapasok mo ang iyong anak sa kanilang preschool ay hindi papahuli ang kanilang mga curriculum sa mga normal na eskwelahan. Bukod dyan ay ipinagmamalaki din nila na kapag dinala mo ang iyong anak o mga anak at ipinagkatiwala sa kanila ang pangangalaga ay hindi ka lamang makakahinga ng maluwag dahil nasa mabuting kamay ang mga ito. Pero sa kabuuan ay matututo din ng mga ito ng mga asal at mga aral na 100% magagamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay. At kung magbabasa ka ng mga review tungkol sa pamamalakad nila, ang pagkakaroon ng 4 out of 5 stars ay hindi na masama. Ang negosyo na yan ay pagmamay-ari ng Gamos family. Ang mga Filipino o kahit anong lahi ay magaan ang loob na iwan ang kanilang mga anak sa Rainbow Bright dahil inilarawan nila na napakabait na mga ito. Ang kwento ng Gamos family ay katulad lamang din ng kwento ng ibang mga Pinoy na nakipagsapalaran sa Amerika. Sila ay dumating sa Estados Unidos na meron lamang sapat na pera para sa ilang buwan nilang pagkain at pambayad sa kanilang matitirhan. Noong una ay nahirapan sila na makapag-adjust dahil bukod sa ibang-iba ang lingwahe ay nahirapan din sila sa kultura ng mga puti. Sa loob ng ilang dekada ay nagsipag sila upang hindi lamang masuportahan ang kanilang mga pangangailangan pero pati na rin ang pangangailangan ng mga taong naiwan nila sa Pilipinas. Nagbago lamang ang takbo ng kanilang buhay nang sila ay lakas loob na magnegosyo. Ayon sa report noong 2008, gamit ang determinasyon at perang kanilang naipon, ang 4 na miyembro ng Gamos family na pinangalanan na sina Carlina, Joshua, Noel, Gerlen ay naisip na magbukas ng daycare at preschool. At upang maikalat na meron silang negosyo ay ginamit nila sa kanilang advantage ang Filipino community. Hindi nagtagal dahil sa kilalang pag-uugali ng mga Pinoy na maalaga, ang simple at maliit na negosyo ng Gamos family ay nakilala sa Daly City. Ang mga magulang na kalaunang na-interview tungkol sa mga Gamos family ay inilarawan na ang mga ito ay napakabait, magagalang at palabati. Ang mga katangian na yan ang naging dahilan
kung bakit wala pang ilang taon pagkalipas nilang mabuksan ang Rainbow Brite, ang mga tao ay hindi nagulat na hindi lamang naging matagumpay ang negosyo nilang yun, pero nagawa na ring makapagbukas ng Gamos family ng iba pang mga pasilidad tulad ng adult residential care facilities na nag-aalaga sa mga matatanda. Suma total, sila ay merong 6 na mga negosyo na nakatayo sa Daly City, South San Francisco at Pacifica. Sa loob ng isang dekada, saksi ang kapitbahay, mga kaibigan at kapamilya ng mga Gamos kung gaano ang hirap ng mga ito para mapalago ang kanilang mga negosyo. Sa pagdaan ng mga panahon ay hindi na lamang mga magulang o bata ang kanilang mga natutulungan, pero pati na rin ang kapwa nila mga Filipino. Base sa report, para maayos na mahawakan ang lumalaki nilang mga negosyo, ang Gamos family ang naging pangunahing lugar na puntahan ng mga bagong Pinoy na kararating lamang sa California o kahit ang mga taong nangangailangan talaga ng trabaho. Sa tulong ng kanilang mga kababayan ay mas lalo pang lumago ang negosyo ng Gamos family na naging dahilan kung bakit naging maginhawa ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Ayon sa interview sa kanilang mga kapitbahay, ang dating namumroblema sa pera ng Gamos family ay nagkaroon ng maginhawang buhay. Nagawa nilang makabili ng magagandang bahay sa California at mahal na mga sasakyan tulad ng Ferrari at BMW. Ang mga taong makakarinig na kanilang kwento ay maaaring makadama na bagamat mahirap ang buhay sa Amerika, lalo na kung ikaw ay kararating lamang, ang tagumpay na natamasa ng Gamos family ay isang patunay na kung kaya ng mga itong magtagumpay, ay kayang-kaya din nila itong gawin. Ngunit noong September 7, 2018, ang nanay na ito na sana ay magda-drop off ng kanyang anak sa Rainbow Daycare ay nagulat dahil sarado ang lugar at mga FBI agents ay labas-pasok sa loob ng daycare. Ang mga tao ay nalinawan lamang sa nangyari nang kumalat sa balita na ang 4 na miyembro ng Gamos family ay kinakaharap ang 59 na mga kaso. Bago magtapos ang araw na yun, ang nooy Attorney General ng California na si Xavier Becerra ay humarap sa media para opisyal na ibalita na bukod sa mga kasong isinampa sa Gamos family, ay maaaring madagdagan pa ang mga ito dahil ang mga otoridad ay nakumpiska ang 14 na mga rifles nang hinalugog nila ang bahay at lahat ng establishmentong pagmamayari ng mga Gamos. Sa pagtatapos ng kanyang press briefing ay sinabi ni Becerra na ang mga taong nakatira at nagtatrabaho sa Estados Unidos ay hindi dapat matakot o kaya magpaabuso sa kamay ng kanilang mga amo. Idinagdag niya na ang ginawa ng pamilyang Gamos ay kasuklam-suklam, kaya nararapat lamang sa mga ito na parusahan. Iminungkahi din niya sa mga tao na kung sila ay nakakaranas ng pang-aabuso o merong kakilala na inaabuso, ay huwag magdalawang isip na magsumbong sa mga otoridad upang maimbestigahan at maparusahan ang mga masasamang loob. Pagkatapos maaresto ng Gamos family, ang judge ay pumayag na makalabas sa mga ito kung kaya nilang mabayaran ang $9 million na piyansa o mahigit kumulang na 500 milyong piso. Habang sila ay kumukuha ng magaling na abogado para humawak sa kanilang kaso, ang publiko lalo na ang mga taong nakakakilala sa mga Gamos ay nagulat nang malaman nila ang bawat detalye ng mga kasong kinakaharap ng mga ito. Ayon sa court documents, ang isa sa mga kasong isinampa sa 4 na miyembro ng pamilyang Gamos ay 8 counts of human trafficking at 1 count of conspiracy to commit human trafficking. Base sa mga ulat, noong nagsisimula pa lamang ang negosyo ng mga ito na daycare, ay nangailangan sila ng mga taong maaaring makatulong sa kanila. At dahil sa maraming Pinoy sa Daly City na desperadong magkaroon ng trabaho, ay karaniwan silang kumukuha ng mga Filipino. Ngunit nag-iba ang kanilang pamamalakad nang lumalaki na ang kanilang negosyo. Ayon sa mga investigador, nang madagdagan ang negosyo ng Gamos family, kasabay ng pagkakaroon ng maraming pera ay nilamon ng kasakiman ang buong pamilya. At nag-isip sila ng paraan para makatipid upang magkaroon pa ng mas malaking kita. Ngunit ang kanilang naisip na paraan ay ilegal. Ayon sa mga investigador, upang maisakatuparan ang kanilang plano, naghanap talaga ang Gamos family ng mga Filipino na bagong dating lamang sa California. Para sa kanila, ang mga ito ay desperado at gagawin ng lahat para makahanap ng trabaho upang kumita ng pera. Bukod dyan, easy target ang bagong dating ng mga Pinoy dahil karaniwang walang kaalam-alam ang mga ito sa batas ng state ng California. Kung merong taong lumapit sa kanila para sa trabaho, papangakuan nila ang mga ito na sila na ang magpaproseso ng kanilang mga papeles
hanggang magkaroon na ang mga ito ng green card na magbibigay sa kanila ng kalayaan na makapagtrabaho kahit saan nila gustuhin. Bukod sa trabaho ay binabandera din ng mga gamos na makakatipid ang mga ito kung sila ay magtatrabaho para sa kanila. Dahil bukod sa libreng matitirhan, ay makakatanggap din sila ng sahod na maaaring $1,000 o $1,200 kada buwan basta makapagtrabaho sila ng 8 oras sa isang araw at 5 araw sa isang linggo. Para sa mga taong bagong dating sa Amerika na desperadong makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya sa Pilipinas, ay 100% nilang tatanggapin ang alok ng mga gamos. Kung kumagat na ang kanilang target ay ibinahagi ng mga investigador na kukunin ng mga ito ang passport ng mga biktima at ang palusot nila ay di umano'y gagamitin lamang nila yon sa tinatawag na adjustment of status o yung tawag sa proseso ng Estados Unidos para makakuha ang isang tao ng green card. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi tutupad sa kanilang mga pangako ang Gamos family. Base sa mga sinumpaang salaysay ng mga biktima na nagtrabaho sa Rainbow Daycare, kapag nakuha na ng mga ito ang kanilang mga passports, ay mag-iiba na ang trato ng mga ito. Bagamat sila ay nakakain ng maayos, madalas namang 24 oras silang nagtatrabaho. Kung tapos na ang kanilang shift sa daycare, ay ibabiyahe naman sila sa mga adult care facilities na pagmamay-ari din ng Gamos family. Doon ay hindi lamang pag-aalaga ng matanda ang kanilang ginagawa, pero minsan ay pinaglilinis din sila ng buong pasilidad at iba pang mga bagay na maisip ng mga gamos. Kung sila ay hindi nakauwi sa tamang oras, ay karaniwan silang hindi pinapapasok sa bahay. Kaya ang mga pagod na biktima ay pinipili na lamang na matulog sa sahig o kaya naman sa garahe. Ang iba sa kanila ay nagtiis ng ilang taon. Base sa mga biktima, sila ay laging tinatakot ng Gamos family na kung hindi sila susunod sa mga pinag-uutos nila, ay tatawag ang mga ito sa Immigration and Customs Enforcement o ICE. Doon pa lamang nila malalaman na hindi naman pala pinroseso ng mga ito ang kanilang adjustment of status. Kaya ang immigration status nila sa Estados Unidos ay illegal o TNT o yung tinatawag na tago ng tago. Ibinahagi din nila na paulit-ulit na mga itong sinasabi na kung hindi sila susunod sa mga utos, ay tatawag ang mga ito ng otoridad at kaagad silang mede-deport pabalik ng Pilipinas. Ibinahagi ng mga biktima na bagamat sila ay tila naging utusan at walang kalayaan, mas pinili nilang magtiis dahil bukod sa natatakot sila na bumalik sa Pilipinas, ay alam nila na wala namang trabaho na naghihintay sa kanila doon. Kaya kahit mahirap ay sumunod silang parang robot sa mga gamos. Bukod sa palaging pananakot sa kanila, ang ipinangakong sahod ng mga ito na $1,000 o $1,200 kada buwan ay hindi nila natatanggap ng buo o kaya naman ang mas malala ay hindi nila ito natatanggap. Bukod sa mga human trafficking charges, ang mga gamos ay sinampahan din ng kasong wage theft o pagnanakaw ng sweldo ng kanilang mga tauhan. Bukod dyan, ang mga ito ay lumalabas na merong malaking utang sa IRS o katumbas ng BIR sa Pilipinas dahil sa hindi nila pagbabayad ng buwis. Sa loob ng isang dekada ay nagpakasasa ang mga gamos sa nakaw nilang pera mula sa sahod ng kanilang mga empleyado at sa hindi pagbabayad ng tax. Kung ang mga tao ay bilib sa kanilang mga diskarte sa buhay, ang hindi nila alam, ang magagarang gamit at luxury cars na mga ito ay mula pala sa iligal na paraan. Ang FBI ay binahagi rin na sa 14 na mga baril, isa doon ay nakita nila sa daycare na pagmamay-ari ng mga gamos. Base sa ulat ay wala silang nakitang ebidensya na ang mga bata sa daycare o mga matatanda sa adult care facilities ay naabuso. Bukod sa mga kasong nabanggit ko na kanina, ang 42 taong gulang na si Joshua Gamos ay sinampahan din ng kasong panggagahasa ng 3 babae na mga Filipino. Sa kabuuan, ang mga sahod na ninakaw ng mga ito sa kanilang mga empleyado sa loob ng isang dekada ay $500,000 o mahigit kumulang 29 million pesos. Habang naghihintay sa paglilitis, ang migrante o migrante na grupo ng mga Pinoy na may layunin na tumulong sa mga OFW sa Estados Unidos ay nagsagawa ng libreng seminar noong November 17, 2018 para magbigay ng impormasyon at legal advice na makakatulong sa mga bagong saltang OFW upang maiwasan silang maloko ng mga taong mapanamantala tulad ng mga gamos. Kung ikaw ay madalas makinig ng mga balita tungkol sa mga naaabuso mga OFW,
madalas mong marinig na laging umaaksyon ang Embahada ng Pilipinas sa lugar ng pinangyarihan. Ngunit noong April 30, 2019, halos 100 mga biktima ang dumating sa San Francisco Consulate para humingi ng tulong sa mga ito dahil sa di umano'y hindi sila tinutulungan ng Pilipinas. Noong April 2020, ang buwan ng kasagsagan ng pandemya, ang mga biktima ay nagulat nang inanunsyo ng gobyerno na para maiwasan ang pagkalat ng virus sa kulungan ay pansamantala nilang papakawalan ang mga taong nakakulong na hindi bayolente. Ang 3 sa mga akusado sa Gamos family na sina Carlina, Noel at Gerlen ay pinakawalan pansamantala. Ayon sa mga otoridad, ang mga ito ay bantay sarado na kanilang probation officer. Si Joshua Gamos na inakusahan ng panggagahasa ay nanatili naman sa kulungan at makakalabas lamang siya kung kaya niyang mabayaran ang piyansang nagkakahalaga na $3 million o mahigit kumulang na 175 million pesos. Halos 4 na taon pagkalipas masampahan ng 59 na kaso ang pamilyang Gamos, ay balik korte sila para harapin ang napakaraming mga kaso laban sa kanila. Ang jury ay narinig ang pang-abusong ginawa nila sa mga biktima tulad ng hindi pagbabayad ng sahod, hindi pagbabayad ng buwis at puwersahang pagpapatulog sa mga ito sa sahig at garahe. Ang kanilang abogado ay ginawa ang lahat para sumang-ayon sa kanilang batas. Ngunit ang hindi alam ng pamilyang Gamos, ang mga mambabatas at tao sa Estados Unidos ay ginawa ang lahat para mapuksa ang idea ng pang-alipin, kaya nga nangyari ang Civil War. Kaya nang malaman ng jury ang kanilang kalupitan, ay kaagad silang hinatulan ng guilty sa lahat ng mga kasong isinampa sa kanila. Ang sentensya sa mga ito ay binasa noong February 8, 2023 at si Joshua Gamos ay pinarusahan na makulong ng 9 taon at 8 buwan. Si Carlina naman ay makukulong ng 5 taon at 8 buwan, habang si Noel naman ay magdurusa sa kulungan ng 5 taon. Habang si Gerlen ay hindi nilitis dahil siya ay nag-plead ng guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Kapalit ng mga impormasyon na ibinahagi niya sa mga otoridad ay hindi siya makukulong. As of this recording ay sarado na ang daycare at mga adult care facilities na dating pagmamayari ng Gamos family. Ang dating bahay kung saan nila pinapatakbo ang kanilang daycare at preschool ay naipagbenta na sa ibang tao noong October 30, 2019 sa halagang $1.4 million o mahigit kumulang na 81 million pesos. Ang halos 100 namang mga biktima ng pamilyang Gamos ay maaaring legal na ang status o sa madaling salita ay meron na silang green card. Dahil ang Estados Unidos ay merong tinatawag na T-visa para sa mga biktima ng trafficking. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.